Denver Nuggets. Gaano pa kalaki ang title window? Matapos manalo ng 54 games noong 2025-26 season at makuha ang number 3 seed sa Western Conference, maagang natapos ang playoff run ng Denver Nuggets matapos silang matalo ng Minnesota Timberwolves sa first round. Sa halip na gumawa ng blockbuster acquisition, pinili ng Nuggets na umasa sa continuity, sa leadership ni 3-time MVP Nikola Jokic at sa pag-asa na magiging mas bukas ang Western Conference, pero nagbago ang roster ngayong offseason. Dalawang malaking galaw ang ginawa ng Denver. Ipinadala nila si Peyton Watson sa Cleveland Cavaliers at pagkatapos ay kinuha naman nila ang veteran scorer na si DeMar DeRozan sa isang one-year deal. Mga pangunahing galaw ng Nuggets. Key additions: DeMar DeRozan, Marvin Bagley III, Lonnie Walker-Farr. Key retentions: Spencer Jones, Tyus Jones. Key subtractions: Peyton Watson, Tim Hardaway Jr., Jonas Valanciunas. Ang pinakamalaking off-season decision ng Denver ay ang pagtatapos sa restricted free agency situation ni Watson. Si Watson, dating number 30 overall pick, ay naging isa sa kanilang pinaka-promising young two-way players. Pero magiging napakamahal para sa Nuggets ang pagpapanatili sa 23-year-old forward, lalo na dahil nasa mahirap na financial situation ang team. Sa pagkawala ni Watson, nakuha naman ng Denver si DeMar DeRozan. Si DeRozan ay may career average na 21.1 points per game at nagbibigay ng scoring punch na kailangan ng Nuggets. Pero may kapalit ito. Hindi kasing lakas ng 3-point shooting ni Watson ang spacing na dala ni DeRozan. Noong nakaraang season, umabot sa 41.1% ang 3-point shooting ni Watson, habang mas limitado ang perimeter shooting ni DeRozan. At dahil dito, malaking tanong ngayon kung paano mag-a-adjust ang offense ng Nuggets sa paligid ni Jokic. Malaking problema sa salary cap matapos ang mga galaw ngayong off-season. Kailangang harapin ng Denver ang isa pang malaking problema, ang second unprone ng NBA salary cap. Sa ngayon, sila ang nag-iisang team na nasa ibabaw nito. Kaya bukod sa paghahabol ng championship, kailangan ding gumawa ng paraan ng Nuggets para magkaroon ng mas malaking financial flexibility sa mga susunod na season. Isang malaking risk ang pagkawala ni Watson. Ang pagkawala ni Watson ay malaking gamble para sa Denver. Mula sa isang raw prospect, naging legitimate contributor siya sa dalawang panig ng court. At sa playoff loss nila sa Minnesota, nakita kung gaano kahalaga ang athleticism at defensive versatility na dala niya. Ngayon, Cleveland ang makikinabang sa development ni Watson, pero hindi naman totally walang nakuha ang Denver. Bilang bahagi ng deal, nakakuha sila ng valuable draft compensation mula sa Cavaliers. Ibig sabihin, maaari pa nilang gamitin ang asset na iyon bilang bahagi ng future trade para makakuha ng ibang player. Bakit hindi gumawa ng mas malaking trade ang Denver? Sa ngayon, mukhang pinipili ng Nuggets na manatili sa kanilang core. Sina Jamal Murray at Aaron Gordon ang ilan sa mga pinaka-obvious trade pieces ng Denver. Pero mas mataas ang value nila kapag kasama si Jokic kaysa sa magiging value nila para sa ibang teams. Kaya para sa front office, maaaring mas magandang walang gawin kaysa gumawa ng trade na posibleng makasira sa chemistry ng roster. Ang malaking problema lang, habang lumilipas ang mga taon, hindi pa rin nakakakuha si Jokic ng malaking talent upgrade sa kanyang supporting cast. Pero may isang bagay na maaaring pabor sa Denver. Humina rin ang ilang Western Conference rivals. Ang Oklahoma City Thunder ay naghiwalay kina Lou Dort, Isaiah Joe at Aaron Wiggins. Ang Minnesota Timberwolves naman ay nag-trade kina Julius Randle at Naz Reid kapalit ng pagkuha kay LaMelo Ball. Samantala, nagkaroon din ng malaking pagbabago ang Los Angeles Lakers matapos mawala sina LeBron James, Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Ano ang ibig sabihin nito sa 2026-27? Nasa kamay pa rin ng Nuggets ang isa sa pinakamalaking advantage sa NBA. Pero hindi na kasing linaw ng dati ang championship window nila. Ang pagdating ni DeRozan ay maaaring magbigay ng instant scoring, pero ang pagkawala ni Watson ay nagbawa sa kanilang youth, defense at 3-point spacing. Kaya ang malaking tanong para sa Denver ngayong season ay simple. Sapat ba ang Jokic magic para dalhin muli ang Nuggets sa tuktok ng Western Conference? Kung hindi makakuha ng malaking reinforcement ang Denver, maaari maging isang critical season ang 2026-27 para sa kanilang championship window. Ano ba ang masasabi nyo mga ka-hoops? I-comment ang inyong opinion sa baba.